Nakagugulat ng ibunyag ng mga mananaliksik noong unang bahagi ng taong 2022, ang isang ilog na nagmula sa isa sa pinakamalaking glacier sa Canada, na biglang nawala sa loob ng 4 na araw noong 2016, ang paglaho ng Slims River, ay resulta ng global warming, habang ang matinding pagkatunaw ng mga glacier ay humantong sa ilog upang may direkta ang tubig nito sa Gulf of Alaska. Ngunit, ang Aral Sea, na katulad ng ilog sa Canada, ay kilala bilang isa sa pinakamasamang sakuna na nangyari sa ating planeta, dahil sa pakikialam ng tao. Ano nga ba ang nangyari sa Aral Sea, at bakit isa ito sa pinakamasamang sakuna na nangyari sa ating planeta? Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong katulad nito. Ang Aral Sea na nooy ika-4 sa pinakamalaking lawa sa buong mundo, na tinawag nilang dagat dahil sa laki nito, ay lumiit na ito ngayon, nang higit sa 70% ng laki nito, mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Ang dahilan ay dahil sa maling ruta ng mga pinagmumula nitong ilog. Matatagpuan sa pagitan ng Kazakhstan sa hilaga at Karakalpakstan, isang malayang lugar ng Uzbekistan. Sa timog ay matatagpuan ang Dagat Aral o Aral Sea. Ang Sea of Islands ay tumutukoy sa pagkakaroon ng higit sa 15,000 na kahanga-hangang isla. Ang dalawang ilog na dumadaloy sa Aral Sea ay ang mga ilog ng Amu Darya at Syr Darya, kung saan, ang una ay umaabot sa katubigan, sa pamamagitan ng timog, habang ang pangalawa ay umaabot sa hilaga. Pero kung ang mapa ng isang Griyegong iskolar na si Claudius ay ang pagbabasehan, ang Caspian Sea at ang Aral Sea ay pinagsama, ay mabuo ang isang malawak na inland sea. Gayunpaman, ayon sa geographer na si Dr. Nick Middleton, ang Amu Darya ay hindi dumaloy upang mabuo ang Aral Sea hanggang sa simula ng Holocene, at noon pa man, ito ay dumadaloy na sa Caspian Sea. Nabanggit din ni Dr. Nick Middleton, na ang Syr Darya ay humantong sa pagkabuo ng isang malaking lawa, na tinatawag na Mine Bulak Depression sa Kizil-Kum noong Pliocene. Ang lugar ng Aral Sea ay inilalarawan bilang isang deserted continental na klima, na mainit sa tag-araw, malamig sa taglamig at kaunting pag-ulan, at umaabot lamang sa 100 milimetro kada taon. Ayon sa mga makasaysayang dokumento, ang rehiyon sa Aral Sea ay pinaninirahan ng mga nomads sa desyerto, at ginamit upang suportahan ang isang umuusbong na industriya ng pangingisda sa rehiyon. Noong ika-20 siglo, ay iniulat na ang Aral Sea ay ang ika-4 na pinakamalaking lawa sa buong mundo, na may tinatayang lawak na 68,000 square. Bukod dito, ang mga ilog na dumadaloy sa lawa, ay nagsusupply din ng tubig sa mga kalapit na bayan. Gayunpaman, noong 1930s lamang nagsimulang magkaroon ng linaw ang trahedya sa Aral Sea. Dahil sa pagtaas ng lupang pang-agrikultura, upang higit pang mapahusay ang umuunlad na industriya ng bulak, tumaas din ng husto ang pagkonsumo nila ng tubig. Kasunod ng plano ng pamahalaang Union Soviet, na patubigan ang desyerto sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang diversion project, upang magtanim ng palay, melon, cereal, at bulak, maraming irrigational dam at kanal ang itinayo sa mga daanan ng Aral Sea. Bukod dito, ang hindi magandang pagkakagawa ng mga channel, ay humantong din sa mataas na antas ng pag-aaksaya ng tubig. Ang pag-aaksaya ng tubig mula sa pinakamalaking kanal sa gitnang Asya, ang Karakum Canal, ay naiulat na mula 30 hanggang 70%. Noong 1960s, ang antas ng tubig sa Aral Sea ay bumaba ng husto, dahil umabot na hanggang 60 kubiko kilometro ng tubig ay napupunta sa mga bukirin, na sa halip ay sa dagat. Ang dami ng na-redirect na tubig ay tumaas ng husto, habang ang produksyon ng bulak sa mga bukirin ay dumoble sa pagitan ng 1960 at 2000. Bilang resulta, ang mabilis na pagbaba ng tubig dagat ay umabot sa average na 20 centimeters sa isang taon, sa pagitan ng 1961 hanggang 1970.
50 hanggang 60 centimeters noong 1970s at 80 hanggang 90 centimeters naman noong 1980s. Ang pinakahuling data ay nagpapakita na ang antas ng tubig sa Aral Sea ay bumaba sa average na 31 hanggang 35 pulgada taon-taon. Alinsunod sa pagbaba ng level ng tubig, lumiit din ang ibabaw ng dagat ng humigit kumulang 60% sa pagitan ng 1960 hanggang 1998, habang ang Aral Sea ay may lawak na humigit kumulang 68,000 square kilometers noong 1960. Ang lugar na naitala noong 1998 ay 28,687 square kilometers na lang. Ang posisyon nito sa mga pinakamalaking lawa ay bumaba din mula ika-4 hanggang ika-8 sa panahong ito. Noong 1987, ang patuloy na pag-urong ng tubig sa Aral Sea ay naging sanhi ng pagkahati ng Aral Sea sa dalawang bahagi. Ang North Aral Sea ay ang mas maliit na bahagi, kilala bilang ang Lesser Sea, at ang South Aral Sea ay naging mas malaking bahagi ng lawa, ang Greater Sea. Sa kabila ng mga pagbabago sa heograpiya, naapektuhan din ng sakuna na ito ang umuunlad na ekonomiya ng pangingisda. Ang industriya ng pangingisda na minsan ay naiulat na nagpro-produce ng ika-6 na bahagi ng mga nahuhuling isda sa Unyong Sobyet at nagpapatrabaho sa humigit kumulang 40,000 na trabahador ay nawasak. Ang paggamit ng mga pestisidyo ay tumaas din at nakakabahala na. Sa unti-unting pagtaas ng industrialisasyon at pagbaba ng mataas na level ng tubig, ang Relax Sea ay naging masyadong maalat, kahit na ang mga hayop sa dagat ay hirap na ring mabuhay. Lubhang nagdusa at bumagsak ang buhay sa dagat, at mabilis na bumagsak ang industriya ng pangingisda, na isa sa mga pangunahing kinahihinatnan ng namamatay na Aral Sea. Ang mga inabandonang gamit sa pangingisda na mga trawler, mga maliliit na barko at iba pa ay makikita na lang sa mabuhanging kaparangan, ay isa na lamang itong buhay na alaala ng sakuna. Ang ecosystem ng Aral Sea ay sobrang nawasak bilang resulta ng pagtaas ng salinity o alat ng tubig, pati na rin ang pagtesting ng mga armas at iba pang fertilizer runoffs. Ang tubig alat sa Aral Sea ay humigit kumulang 376 grams noong 1990 kumpara sa 35 grams na salinity ng ordinaryong tubig dagat. Bilang karagdagan, sa paggamit ng mga pestisidyo, ang mga aktibidad tulad ng pagtesting sa mga armas ay nagresulta din sa pagkabuo ng malalaking kapatagan, na natatakpan ng asin at mga nakakalason na kemikal. Ang lupain sa paligid ng Aral Sea ay lubhang marumi, at ang mga taong naninirahan sa mga nakapaligid na lugar ay dumaranas ng maraming problemang may kinalaman sa kalusugan, kasama ang kakulangan ng sariwang inuming tubig. Iminungkahi ng mga ulat na may mataas na bilang ng ilang uri ng kanser at sakit sa baga sa nakapaligid na lugar. Ang rehiyon ay nagulat din ng mataas na rate ng mga hirap sa paghinga, mga digestive disorder, at mga nakakahawang sakit. Lumilitaw ang mga panganib sa kalusugan habang bumababa ang level ng tubig, at ang mga bahagi ng seabed ay nakikita na ang mga Karakalpak, na isang komunidad na naninirahan sa katimugang rehiyon, ay sobrang nagdurusa ng husto. At ang hangin ay umiihip sa ilalim ng dagat na nagdudulot ng sandstorm na bumabalot sa lugar. Ang mga nakakalason na particles ng alikabok na kontaminado ng mga asin, pestisidyo ay nasa lahat ng dako. Maraming tao na sa rehiyon ang nakaranas ng malubhang problema sa kalusugan, impeksyon sa paghinga, problema sa paghinga, kanser sa lalamunan, sakit sa bato, at maging sa anemia. Ang infant mortality rate sa rehiyon ay isa rin sa pinakamataas sa mundo. Noong 1991 nang ang Uzbekistan ay makuha ang kalayaan o independence mula sa Unyong Sobyet, ay nagpasya na mapabuti ang sitwasyon ng namamatay ng Aral Sea, pero nabigo ang unang dalawang pagtatangka ng gobyerno ng Kazakh, at noong 2005 lamang ito nakatikim ng tagumpay sa pagtaas ng level ng tubig at napadami ang isda sa dagat. Noong 1994, pinagtibay ng mga bansa tulad ng Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, at Turkmenistan ang Aral Sea Basin Program upang buhayin ang dagat. Layunin ng programa na patatagin ang kapaligiran at i-rehabilitate ang disaster area sa paligid ng Aral Sea. Ang unang yugto ng programa ay inilunsad noong 1992 sa tulong ng World Bank, at nagtuloy hanggang 1997,
Ang ikalawang yugto ay nagsimula noong 1998 at nagtuloy-tuloy sa sumunod na 5 taon, habang ang ikatlong yugto ay nagpatuloy ng sabay-sabay, at nakatuon na sa pagpapahusay ng mga sistema ng patubig na kasalukuyang nasa lugar. Noon lamang nagkaroon ng kaunting pagbabago ang sakuna sa Aral Sea, na may lalim na tumaas hanggang 30 talampakan, pagkatapos ng mahigpit na pagsubok ng Kazakhstan. Ang pagtatayo ng Kokaral Dike noong 2005 ay isang konkretong dam na naghahati sa dalawang hati ng Aral Sea, ay isang mahalagang milestone dahil nakatulong ito sa antas ng tubig ng North Aral na tumaas at bumaba ang salinity ng tubig. Handa na ang gobyerno na magtayo ng isa pang dike, at ang gawaing rehabilitasyon sa Aral Sea ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.